traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ngayon ay ang live traffic situation dyan sa may Philcoa area. So unahin natin yung right side, yung maluwag ang daloy ng trapiko ngayon. Yan yung mga galing Fairview at papuntang Quezon Memorial Circle, papuntang Quezon Avenue at East Avenue. So far wala magiging problema ang mga motorista dyan. Sa left side ng inyong mga screens yan, medyo kumakapal na yung dami ng mga sakyan dyan dahil rush hour na ngayon. Yan naman yung mga galing ng East Avenue, galing Quezon Avenue at galing Quezon Memorial Circle, papunta yan ng Tandang Sora, Fairview area at Novaliches. Puntahan naman natin ngayon ang live feed dyan po sa St. Peter's Basilica dyan po sa Roma, kung saan nakikita nyo po ngayon yung walang tigil na pagdating ng mga tao upang silayan po nila sa huling pagkakataon ang mga labi ng Santo Papa sa kanyang bukas na coffin or open casket. Inilipat po dyan ang mga labi ng Santo Papa mula po sa kanyang residente dyan sa Vatican at ngayon nandyan nga po sa St. Peter's Basilica. At kanina habang dinadala ng prosesyon ang kanyang mga labi ay nagtumunog ang mga kampana at nagpalakpakan ang mga tao habang siya ay dinadala sa loob ng St. Peter's Square. Ngayon ang Basilica ay bukas sa publiko po at nagbukas nga yan 11 a.m. Bukas siya mula 11 a.m. hanggang 12 midnight. So ang Santo Papa nga po ay namatay nitong Lunes at ang kanyang funeral o ang kanyang libing ay mangyayari po sa Sabado, kung saan ito dadaluhan ng mga leader sa buong mundo, kabilang na po dyan ang ating presidente. April 23, Miyerkules. Diretsahan ang balita, walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako po si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa mga pulso ng bayan, kami ang kaagapay nyo sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita! Magkahiwalay na sunog sumiklab sa Maynila. Halos 2,000 pamilya apektado. 200,000 pisong pabuya alok sa sinumang makapagtuturo sa suspect sa pagpatay sa isang Koreano sa Angeles City. Away ng magpinsan sa parking, nauwi sa barilan. Isa patay. House Assistant Majority Leader Jude Asidre pinatikos ang pagiging most confident ni VP Sara Duterte na malulusutan niya ang impeachment case. At ating balikan ang ilan pang bagay tungkol kay Pope Francis bago pa man siya makilala bilang the People's Pope. Mahigit 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa magkahiwalay na area dyan sa Maynila. Narito ang report. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay 123 sa Tondo, Maynila kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy hanggang umabot ito sa Task Force Charlie na ibig sabihin ay kinakailangan ng 35 fire trucks para maapula ang apoy. Naapula ang sunog matapos ang 9 na oras. Sabi ng mga otoridad, 1,500 pamilya ang apektado sa sunog. Higit 300 pamilya naman ang apektado ng masunog ang nasa 200 bahay sa Barangay 650 Port Area, Manila, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay at magkakadikit-dikit pa. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, nagsimula sa ika-4 na palapag ng isang bahay ang sunog. Alas 6 ng umaga na ito nang ideklarang fire under control. 13 tao ang sugatan matapos sumabog at nasunog ang isang bangka sa General Santos City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Ay, Diyos ko, Lord! Nagliyab ang bangkang ito kahapon ng umaga sa Purok-Saig, Barangay Kalumpang sa General Santos City. Nagtulungan ang mga mangingisda sa maliliit na bangka para sagipin ang mga sakay roon. Rumesponde rin ang Coast Guard at mga bombero para apulahin ang apoy sa nasusunog na bangka. Palis na sana para pumalaot ang bangka nang biglang may sumabog. Ang nakasakay po doon is nasa
17 po lahat. Yun kasi 13 yung crew nila and the rest are pasahero. And they were about to depart for a fishing na mission. No? Aalis na sila. They're about to depart po na mga ilang meters from port nila. Bigla na lang nag-explode. Galing sa makina nila. 13 individual ang sugatan at may ilang critical matapos magtamo ng mga paso sa katawan. Patuloy na iniimbestigahan ng General Santos City Fire Station ang insidente. Probably sa makina talaga nila kasi na-accelerate na yung makina nila and hindi natin alam kung may mga flammable materials na nandun. Payo ng Bureau of Fire Protection, laging i-check ang makina ng kanilang bangka at ilayo mula sa heat source ang mga flammable materials para iwas sa disgrasya. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Ano kaya ito ba? Patay ang isang lalaki sa Cebu matapos makipagbarilan sa kanyang pinsan. Nabatid na may alitan ng dalawa. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nauwi sa barilan ang away ng magpinsan sa barangay Bulinawan, Karkar sa Cebu kaninang umaga. Nakilala ang biktimang sina Chumi Dayundon, samantalang suspect naman ang pinsan niyang si James Alegarbes. Sa inisyal na investigasyon, dumalabas na personal na away ang ugat ng krimen. Kagabi, sinasabing nag-away ang magpinsan dahil sa parking space. Napag-alamang sinugod ng biktima ang suspect sa kanilang bahay. Nagkasagutan sila hanggang nauwi sa barilan. Sinasabing unang nagpaputok ang biktima pero ginantihan siya ng suspect. Agad namang sumuko si Alegarbes sa mga otoridad. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nangangamba ang ilang couple na nakatakdang ikasal sa Cebu matapos malamang scammer raw ang nakuhang wedding organizer. Nagbabalik si Clark Pasuit. Matinding trauma ang sinapit ngayon ng mga ikakasal sana matapos ma-scam ng isang wedding organizer sa Cebu. Mismong mga kliyente, staff at suppliers ang naglantad sa social media sa pag-scam ng wedding organizer sa Cebu. Una nang nag-trending ang Teresa's Creation Event and Styles at may-ari nitong si Teresa Ilustrisimo matapos hindi bayaran ang higit 40 million pesos sa mga wedding suppliers. Hindi pa kasali dyan ang pera mula sa mga ikakasal sana na nagbayad na ng full payment para sa kanilang kasal. Sinasabing tinakbuhan ng wedding organizer ang mga suppliers ng kasal, mga staff, maging mga ikakasal ngayong taon at sa 2026. Samantala sa isang Facebook post, inanunsyo naman ang asawa ng naturang wedding organizer na naghain na sila ng bankruptcy na mas nagdulot ng pagkabahala sa mga nagbayad na ng full payment para sa kanilang kasal. Sa Facebook post ng mga biktima, sinasabing naengganyo sila ng murang wedding package na aabot hanggang sa 40% off. Nagtiwala naman sila sa naturang wedding organizer dahil 9 na taon na ito sa industriya at marami ring positive reviews. Ngunit nitong taon lang, lumabas ang mga reklamo ng mga wedding suppliers na hindi nabayaran ng wedding organizer. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang wedding organizer ngunit hindi na ito makontak. Naka-deactivate na rin ng social media at sirado na rin ang opisina nito. Formal nang nagsampa ng reklamo ang mga biktima laban sa wedding organizer. Habang patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan, gayon din ang paghahanap sa wedding organizer at ang kanyang asawa. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang isang babae na lumungoy mula Davao City patungong Garden City of Samal sa Davao del Norte. Napag-alaman ng mga otoridad na lumangoy mula Coaco Beach sa Davao City ang 23 anyos na babae at isang kasambahay. Makalipas ang ilang oras na paghahanap, inabutan ng PCG ang babae na nakahiga sa tabing dagat malapit sa isang resort. Ayon sa Coast Guard, lubhang delikado ang ginawa ng babae, lalo't higit 1 kilometro ang layo ng kanyang nilangoy. Naibalik na ang babae sa kanyang pamilya, hindi na rin niya ibinahagi ang dahilan ng insidente. Nag-alok ng 200 pisong pabuya ang Korean Association Community sa sinumang makakapagturo sa suspect sa pagpatay sa isang Koreano sa Angeles City, Pampanga. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Mabigat para sa Korean community ang nangyaring pananambang sa isang Koreanong turista sa Angeles City, Pampanga nitong April 20.
Nakunan pa sa CCTV ang krimen. Kaugnay nito, bumisita si South Korean Consul General Sang Sui-man kahapon para mag-alay ng bulaklak sa Korean town sa Angeles City kung saan nangyari ang pamamaril. Iniwan din ng tarpaulin na may mensaheng ang balang iyong pinaputok ay hindi lang pumatay ng isang tao kundi winasak ang kinabukasan ng isang pamilya. Hindi siya lumaban. Dahil dito, nagkasundo ang Korean Association Community na mag-alok ng 200,000 pesos na pabuya para sa sino mga makapagbibigay ng impormasyon sa suspect. Ina-assure po ng ating mayor, si Mayor Lesetin, na ang safety po ng ating mga Korean brothers and sisters at iba pa pong turista ay priority, ay nananatili pong priority ng ating pamahalaan. Umapela rin ang mga otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa pulisya ang anumang impormasyon para sa ikalulutas ng kaso. Patuloy naman ang ginagawang backtracking ng PNP sa mga kuha ng CCTV. May sinusundan na rin silang lead sa nangyaring pamamaril. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Pinuna ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang kumpiyansang ipinakita ni VP Sara Duterte na maaabsuelto umano siya ng Senado sa isinampang impeachment case. Ayon kay Asidre, imbes na umasa sa political drama, dapat ay magbigay ng malinaw na paliwanag si Duterte kung paano ginastos ang mahigit 600 million pesos na confidential funds, kabilang ang 125 million na naubos umano sa loob ng 11 araw noong 2022. Dapat ay ipakita ng Vice Presidente kung saan, kailan at paano ginastos ang pondong galing sa buwis ng taong bayan. Dagdag ni Asidre, ang tunay na issue rito ay hindi politika, kundi tiwala at pananagutan. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa posibleng epekto ng impeachment ni VP Sara Duterte at kung paano ito makakaapekto sa dynamics ng 2025 elections at sa mismong administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasama natin ngayon sa Arangkada Balita via Zoom, isang batikang abogado at senior lecturer mula sa UP College of Law, Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang araw po, Attorney Ligutan. Inya, good afternoon. Good afternoon to all our listeners. Magandang hapon. Yes. Attorney, malinaw po dun sa interviews ni VP Sara na kumpiyansa siya na maaabsuelto raw siya ng Senado. Gaano kalaki po ang political risk kung sakaling hindi ito mangyari? Alright, so, tama yung sinabi ni Assistant Majority Leader Asidre na this is not a question, this is not a political question. It is a question of accountability. Ninya, yung tingin ko dito, fluctuating yung public opinion on the matter. We have to remember in December yung kasagsagan ng impeachment drive against the Vice President, umabot ng 41%. Yung pabor sa impeachment ng Vice President compared to 35% as opposed to the impeachment. So for me, fluctuating siya, and then may mga nangyari nakaraang linggo, nakaraang ilang linggo, for example, yung arrest ng former president. So yung tingin ko nakaapekto yung aresto ng former president. We cannot help yung mga supporters nila talagang na-aggravate yung loyalty, so to speak, nila to the former president. So it's fluctuating, pero yung katotohanan hindi nag-fluctuate. Up to this point, Ninya, hindi pa rin ma-explain ng Vice President, tama si Congressman Asidre, paano na naggasto in 11 days yung 125 million. Hindi pa rin ma-explain to the public
yung 600 million of confidential funds allocated to the Office of the Vice President at saka sa DepEd and both where or are under the Vice President. So fluctuating yung public opinion, correct, pero yung katotohanan niya hindi magbabago yung katotohanan. Okay, Attorney Ligutan, Jack Batallones po. No? Nakita nyo siguro over the past couple of days, may mga ini-endorso si VP Sara, like si Senadora Amy Marcos and of course si Congressman Camille Villar. Ang sabi nga is medyo nag-gather na siya ng mga pwedeng kumampi sa kanya pag natuloy yung impeachment trial. Pero ito nga partner kung sakali manalo yung mga ini-endorse niya, hindi ba dapat sila ay yung Abstain, inhibit, ganun ba? mag-inhibit sila. Kung sakali na manalo sila at di ba parang delikadesa na rin or dapat mag-inhibit sila. Ano tingin niyo, sir? That's a good point, Jack. No? Pero yung tingin ko dyan, this is an objective assessment on the matter. Hindi natin maitatanggi na yung impeachment is also a political exercise. So yung bagay ng inhibition, kung ito ay isang purely judicial proceeding, talagang dapat mag-inhibit. Pero unfortunately or fortunately, depending on which side you are on, this is also a political exercise. Yung tingin ko dyan, Jack, yung support, there's still a considerable support from the public in favor of the Vice President. Pero majority ng Filipinos naman makikita, for example, talagang gusto ng accountability. Yung pagkakaiba ng Jack is solidified yung support ng Vice President. So for me, it's no longer majority, pero solid pa rin. Solid pa rin yung non-majority of the Filipinos, pero solid pa rin yung suporta nila sa Vice President. So that's the reason why na may political clout pa rin yung Vice President. Kahit majority of the Filipinos gusto na ng accountability. So as to the inhibition, dapat, delikadesa. I like the term you use, delikadesa. Pag inendorso ka ng isang kandidato and then uupo ka, if you win the elections, uupo ka as a juror in hearing where i-determine kung guilty ba or hindi yung nag-endorso sa'yo. I think may point ka, Jack. No? Delikadesa will tell you na kung pwede mag-inhibit, Jack. Tama yan. Bukod sa mga na-mention mo, si Camille Villar at saka si Senator Amy Marcos, kasama dyan sa ine-endorse ng VP at ng mga Duterte nga po, sila Senator Bato de la Rosa at yung number one ngayon na si Bongo. Senator Bongo. Ayan. So, yes. Sir, how do you see this affecting the midterm elections? Sa tingin niyo po ba may babago sa balanse ng kapangyarihan? I think so. Objectively speaking, yung popularity ng Duterte brand in the Philippines, hindi natin maidideny yan. So for me, makaka-apekto. Pero yung question siguro, Ninya, up to what extent? Ganun ba ka-massive yung epekto na hindi na mananalo yung mga kandidato ng affiliated or allied with the Duterte family? Yes, it will affect, pero per the survey naman, 9 out of 12 pa rin ng mga posibleng manalo based on surveys are allied with the administration. Pero number one, si Senator Bongo. Pero overwhelming majority pa rin ng mga suportado ng current administration yung nangunguna pa rin sa survey. So makaka-apekto, yes, pero would it be enough to make these candidates ng opposition or yung Duterte family win the election? That is something that we have to see, Nina. Okay, maraming salamat po, Attorney Amando Virgil Ligutan, sa inyong paliwanag at sa pagsama sa amin dito po sa Arangkada Balita. Hanggang sa muli, Attorney, maraming salamat po. Salamat, sir. Thank you so much, Nina and Jack. Sa aming pagbabalik, mga labi ni Pope Francis inilipat na sa St. Peter's Basilica. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nanawagan si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakilusin na ang ISAFT
o Intelligence Service of the Armed Forces para tumulong sa pagtugis sa mga kidnapping syndicate. Kasunod ito ng brutal na pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Giit ni Pimentel, dapat mas malalim na intel gathering ang isagawa, lalo na kung may kaugnayan sa mga dayuhang sindikato at pogo-linked groups. Dagdag pa niya, hindi sapat ang aksyon ng PNP lang. Kailangang sabayan ng military intel upang masugpo ang ugat ng operasyon ng mga sindikato. Panahon na ba para pumasok ang ISAF sa laban kontra kidnapping? Sa dami ng insidente, may nagsasabing oras na para gamitin ang lakas at talino ng military intelligence. Pero ano nga ba ang tingin ng masa? Gusto ba nilang mas mapalakas ang proteksyon sa lansangan kahit ibig sabihin nito ay kasama na ang sundalo sa solusyon? Ngayong gabi sa Masasabi, ang tanong ng sambayanan. ISAF, laban sa kidnapping, game na ba? Hindi pa naman siguro dahil kung makikialam na kasi yung ISAF, ibig sabihin national threat. Baka magkaroon lalo ng hindi pagkakaintindi ng masa. Kailangan lang paigtingin siguro yung police visibility. Hindi pa po kasi yung forces ng PNP hindi pa siya i-utilize po ng maayos. Kung ito yung nagpapadali para ma-resolve ang krimen or kidnapping, dapat natin talaga napakilusin na. Hindi naman kasi kung kaya naman ng gobyerno natin na puksain yung mga krimen, hindi na kailangan. Dapat pong pakilusin po yung ISAF. Lumalala na po yung mga cases ng kidnapping po dito sa Pilipinas. Kailangan na po natin ng higit na tulong sa lumalala na cases ngayon ng kidnapping sa Pilipinas. Parang hindi na po sapat ang PNP. Sugpuin ito sa sobrang dami. Kasunod ng karumal-dumal na pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Nananawagan ngayon si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel ng mas agresibong pagkilos laban sa kidnapping syndicates. At makakasama natin ngayon sa linya ng telepono si Congressman Pimentel para sa kanyang panawagan at mungkahi sa palasyo. Magandang hapon po, Congressman. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon, Jack and Nina, and to your listeners. Okay, Congressman, can you, kumbaga, paliwanag natin, ba't nakukulangan ba kayo? Tingin nyo hindi sapat ang PNP or nakukulangan kayo sa action nila with regards sa mga kidnapping cases po? Hindi, ito proposal ko lang naman, no? Kasi nakikita naman natin medyo ang mga citizen ay naalarma na. Hindi lang citizens, pero yung mga Chinese Chamber of Commerce ng mga businessmen, medyo worried na rin. It was just a proposal kasi itong ISAF, I have work coordinated with them when I was governor. Actually, ginagamit ito. Yung ISAF is the intelligence arm of the armed forces of the Philippines, lalo na ng Army, no? Ginamit ito during nung sa kalakasan pa ng mga insurgency. Isa ito sa mga ginamit na intelligence arm ng Army para mag-gather ng intelligence kontra sa insurgensya. And I believe at some point, they were quite successful. Kung makikita po natin, medyo bumaba na talaga yung threat sa insurgensya. And maaaring may bakante na sila since hindi na masyadong threat yung insurgency. And as I've said, I have coordinated work with them before. These are professionals, intelligence gathering group, no? So pwedeng magamit. Ang ika nga ay pwede nating magamit yan. Kung kulang pa ang ang PNP, ang mga kapulisan, kasi medyo sunod-sunod yung kidnapping natin. Pwede namang mag-augment itong intelligence, itong ISAF nga. Because these are very professional people. Okay. Sir, may impormasyon po ba kayong natanggap na konektado ito sa POGO operations o mga dayuhang sindikato? Ito mga kidnapping? Ayan, that is for the police authorities to imbestigahan nila, no? Sila naman may niyan. Some people are saying konektado sa POGO. Some people are saying na hindi konektado. I am not really aware
kasi hindi naman tayo kasama doon sa pag-imbestiga. Ang mga kapulisan lang yan. And then kung nadinig ninyo yung spokesperson nila na si General Pardo, ayaw munang ipalam ng pamilya ano ba talaga ang totoong nangyari. So maybe in the coming weeks, baka ipalam na rin sa atin. Basta yun, ako binabasyan ko lang doon sa sinabi ng spokesperson nung nag-press conference sila that the family would not want to divulge yet what really happened, kung konektado pa ito sa Pogo o hindi. At yun nga siguro, Congressman, no? Kasi yung ISAP, alam ko, partner, and Congressman, tama po ba? Basta matters of national security, pwede nilang panghimasukan po, no? Lalo na siguro kung mapapatunayan na involved dito yung mga dayuhan, pwede na nga siguro pumasok to as a matter of national security. Tama po ba yun, Congressman? Under our Constitution, the President is the Commander-in-Chief. No? At his beck and call, kasama na dyan yung each branch of the Armed Forces of the Philippines, merong sariling intelligence group yan. Yung Navy meron yan, yung Army meron yan, yung Marines meron yan. Pero yung ISAP talaga, ang ikang yan talaga ang ginagamit ng Armed Forces of the Philippines. Yun lang naman, mukhain lang naman natin, no? Kasi ako, malaking tiwala ko sa kanila Diba? Hindi naman sa pagsisira sa PNP, wag lang silang magalit. Pero in some cases, nakita po natin, may mga involved na mga kapulisan, hindi po ba? Doon sa mga krimen na nangyayari. But we have never heard, or kung meron man, konti siguro, yung mga sa armed forces, hindi kadalasan na nasasangkot doon sa mga kidnapping So, at saka ako talagang naniniwala ako na malakas ang capability ng itong ISAP for intelligence gathering. Ba't hindi nila gamitin to considering na yung threat sa communist insurgency ay mababa na. So pwede talaga natin itong gamitin. That's why I am urging actually na gamitin ito sila. Okay. Bilang panghuling tanong na lang po, meron po ba kayong mensahe sa palasyo at sa mga intelligence agency ngayong harap-harapan na ang banta sa kaligtasan ng mga negosyante? Well, at this point in time, I think the administration is still on top of the situation, lalo na nahuli na kaagad yung si Andy Liaobiao, or sino ba yun, na who has been in the circle of the Chinese businessmen. There is an enemy within pala, no? So, let us commend also the PNP for their efforts. Sana nga matugunan na ito ng ating gobyerno kasi natatakot na yung mga negosyante. And I support all the efforts of the PNP and of course the administration in curbing this KFR, no? Medyo it is, I think, getting out of hand for the moment, sunod-sunod. So, malamang siguro baka gumawa na sila ng aksyon, lalo na meron na yatang task force na binuo si General Marbil, sana ay masugpo na natin ito. Okay, nako, maraming salamat po, Congressman Johnny Pimentel, sa pagtanggap po sa aming tawag at magandang hapon po at mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Samantala, planong humingi ng political asylum sa Canada ang dating rebelde at kasalukuyang SMNI host na si Jeffrey K. Eric Celis. Pero ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL, hindi siya dapat bigyan ng kanlungan sa ibang bansa. May report si Angela Babad. Kinundina ng NUPL ang hakbang ni Celis na humingi ng asylum sa Canada. Ayon sa kanila, hindi siya isang biktima ng panunupil kundi isang paid propagandist na sangkot sa sistematikong red tagging at disinformasyon laban sa mga aktivista at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Sinabi ni Celis na iniwan niya ang Pilipinas dahil sa umano'y harassment sa kanya at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya ang mga arrest warrant na bahagi umano ng kampanya ng political persecution laban sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court. Ngunit ayon sa NUPL, ang asylum ay para sa mga tunay na biktima ng panunupil, hindi para sa mga taong nagnanais umiwas sa pananagutan. Binanggit din ang mga kasong sibil at kriminal, kabilang ang red tagging kay Ato Maraulio at sa kanyang ina na nagresulta sa utos ng korte na magbayad ng higit sa 2 milyon pesos bilang danyos. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita.
Powerhouse ang pagtitipon ng Lakas CMD nitong Martes sa Imelda Hall sa Malacanang Compound. Pinangunahan ito ni Party President at Speaker Martin Romualdez kasama ang chairman ng partido na si Senator Bong Revilla Jr. Sa harap ng governors, congressmen, city mayors at mga lokal na lider mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, nanawagan si Romualdez ng buong suporta para sa 11 kandidatong senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa panahon ng AI at cloud computing, hindi na magpapahuli ang Pilipinas. Ngayong araw, isang bagong milestone sa digital transformation ang binuksan sa ating bansa. May report si Kath Kahuko. Of our economy. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grand launch ng Vitro Santa Rosa Data Center sa Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa. Ayon kay President Marcos, patunay ito na future-ready na ang Pilipinas pagdating sa digital economy. Ang pasilidad ay may 50 megawatt capacity at konektado sa mga international subsea cable networks na nag-uugnay sa Asia, US at Europe. Bring your technology here that will shape that digital economy together with the Filipino being your greatest asset. Target nitong maging tahanan ng malalaking tech companies at maging sentro ng cloud at AI innovation sa rehiyon. Ipinagmalaki rin ni Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang digital infrastructure ng bansa, gaya ng National Fiber Backbone at libreng public Wi-Fi. Congratulate the Philippines because we now have this incredible facility which makes us AI ready and definitely in the running to compete with our neighbors and our partners all around the world. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Tatlong alamat ng showbiz at isang culinary icon ang pararangalan ng Malacanang. Igagawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Medal of Merit kina Nora Honor, Pilita Corrales, Gloria Romero at Chef Margarita Flores bilang pagkilala sa kanilang natatanging ambag sa sining, kultura at dangal ng bansa. Ang yumaong Nora Honor, national artist at kinikilalang superstar ng pinikulang Pilipino ay pinarangalan sa kanyang higit 50 taon ng makasaysayang kontribusyon sa sining ng pelikula. Kasama rin sa pararangalan si Pilita Corrales, Asia's Queen of Songs, Gloria Romero, matriarka ng Philippine Cinema, at kilalang international chef na si Margarita Flores. Inilipat na sa St. Peter's Basilica ang mga labi ni Pope Francis mula sa kapilya ng Casa Santa Marta ngayong araw. Pinamunuan ng Camerlengo ng simbahan na si Cardinal Joseph Farrell ang liturgy matapos dumating ang mga labi ni Pope Francis sa Basilica kung saan magkakaroon ng public viewing. Nakatakda sa Sabado ng umaga ang libing ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major. Inaasahang dadalo sa funeral rites ng Santo Papa ang mga world leader, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Officer Undersecretary Claire Castro, makakasama ng Pangulo sa pagpunta sa Vatican si First Lady Liza Araneta Marcos. Kilala natin si Pope Francis bilang mapagkumbabang Santo Papa. Pero alam nyo bang marami siyang kwento na bihirang marinig? Kilalanin natin siya ng mas malapitan. Narito ang report ni Angela Babad. 7 wika ang kaya niyang bigkasin. Kasama rito ang Spanish, Italian, English, Latin, French, German at Portuguese. Pero kahit multilingual, aminado siyang hirap siya sa English. Mas madali pa daw magsalita ng kanyang native tongue. May translator naman. Bago siya naging pari, isa siyang guro at chemist. May degree siya sa chemistry at nagturo ng psychology at literature bago pumasok sa seminaryo. Pero eto ang pinaka-wild. Naging bouncer siya sa isang nightclub noong kabataan niya sa Argentina. Mahilig siya sa football at die-hard fan siya ng San Lorenzo, isang football club sa Argentina. At kahit Santo Papa na siya, sinusubaybayan pa rin niya ang mga laro ng club na ito. Mahusay rin siyang magluto at ang paborito niyang dish ay ang milanesa, isang Argentinian-style breaded meat cutlet.
Mahilig siyang sumayaw at magtango. Sa Argentina kasi, yan ang kanilang tradisyonal na sayaw. Advocate siya ng kalikasan kaya ayaw niya ng mga luxury cars. May pagkateki si Pope Francis, kaya it shows na siya din ang unang Santo Papa na gumamit ng electric Pope Mobile. Puno ng kwento ang buhay ni Pope Francis, kaya yan na siguro ang sasagot sa ating tanong kung bakit siya ang tinaguriang People's Pope. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, mga biktima ng madugong kampanya kontra droga maaaring lumahok sa paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Huwag makakalimot sa Panginoon. Masakit, siyempre. Santo Papa yun eh. Mahalin ang kapwa mo. Magmahalan tayo. Yun ang natutunan ko sa kanya. Binuksan na ng International Criminal Court ang pintuan para sa mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang panimulang panuntunan para sa mga participating victims. Isang makabagong paraan para marinig ang kanilang boses, hiwalay sa mga testigong tinatawag sa korte. Hindi na kailangan tumestigo sa The Hague o sa publiko, written submissions lang, sapat na. Pero dapat patunayan, magbigay ng salaysay ng insidente, pruweba ng pagkakakilanlan, at ebidensya ng relasyon sa napatay. Ang mga kalahok ay kadalasang indirect victims, mga kaanak ng mga nasawi, mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Mahalaga ring magsumite ng government-issued ID kung walang maipakitang valid ID. Pwedeng gumamit ng affidavit mula sa dalawang saksi. Ang lahat ng dokumento ay dapat maisubmit ng mas maaga sa deadline ng ICC, August 20, 2025, para sa mga kasong kailangang suriin, at August 27, 2025, para sa application. Ang National Union of People's Lawyers at Rise Up for Life and Rights ang tutulong sa mga nais magsumite. Para sa mga wala pang grupong kinabibilangan, may assistance din mula sa Duterte Panagutin Campaign Network. Kasama natin ngayong gabi si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel ng ilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings, para pag-usapan ang naging pasya ng ICC na payagan ang mas malawak na klase ng ID para sa mga gustong lumahok sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Conti. Magandang gabi. Okay, ano po ang bagong developments ngayong ibinasura na ng ICC itong request nga ng kampo ni Duterte na i-restrict itong mga identification ng mga biktima ng EJK? Siguro yung mas precise dyan ay ang pinanigan, yung VPRS. Ito yung Victims Participation and Reparation Section na tinignan kung ano ba yung kailangan at anong meron na yung mga biktima sa ngayon. Ano yung realidad? At sabi ng VPRS, ito ang listahan ng government-issued ID sa Pilipinas. Mas doon ang pinabura nila at kumbaga yung defense, wag na yan, sorry, dito kami sa katotohanan lang. So syempre para sa amin, realistic ito. Kasi ito na yung hawak nila, hindi na ito dagdag trabaho o dagdag babayaran. Okay. Yung mga hawak po nila na idea sa ngayon, ano po examples po nito? UMID, Barangay ID, NBI clearance. Kasi tinatanggap yung NBI clearance. May picture kasi yun as ID. Yan, lahat yan. 30 different documents. Hanggang solo parent ID, hanggang police clearance. Pwedeng tanggapin. Kaya, ang sabi nga namin, ito yung mas maluwag para sa mga biktima para makapag-participate. Kasi kung wala kang ID, hindi ka na makakapag-participate. Sayang yung pagkakataon. Kaya ito dapat, sabi nga natin dito sa balita, ay espesyal at makabagong paraan para mag-participate. Kaya dapat, sabihin na natin, the more the merrier. Pero yun nga, attorney, maraming tanong dati, di ba, nun pa lagi sinasabi, gaano karami ba talaga ang kailangan nila? Kasi di ba sinasabi, nasaan yung preba nyo sa 30,000 na yan? Ilan lang ba yung, realistically, ilan yung pwede lang as witnesses?
bilang witnesses. So ito yung sa bahagi naman ng prosecution. Alam niyo yung elemento ng crimes against humanity, that there is widespread and systematic killings, may plano, and that there is at least one killing. So kahit Kaya isa. kahit isa lang eh. Oo. May kinikwento nga akong kaso yung kay Akayesu na 2,000 yung di umano pinatay at ito ay proven fact. Pero 3 lang yung inutos niya. Convicted siya. So may ganong complexion or may ganitong itsura, karakter ang kaso na crimes against humanity. Hindi ito katulad ng iniisip natin na murder o sino, ilan ang pinatay. Ito ay widespread and systematic attacks on a civilian population. Ang kailangang patunayan, malawakan yung patayan or malawakan yung modus operandi. Attorney, partner, no, may tatanong ko kasi maraming humihiling ngayon ng asylum, di ba? Si Attorney Harry Roque, no, humihingi. At ito, si Jeffrey Celis, humihingi din ng asylum sa Canada. Namin yan? Anong respondent. Yes, yun nga. Sa kaso namin. Oo, anong comment niyo po dyan? Well, karapatan nila na mag-asylum kung sila ay politically persecuted. At sabi nga nila, panahon yan eh. Depende sa kung sinong nasa poder. Garma din, di ba? Humihingi. Nako. Alam na kung anong common denominator. At mukhang ang kauuwian, itong whole mga kakampi, mga kasapakat, baka doon natin matatagpuan. Pero particular kay Jeffrey Celis, medyo natatakot kami nalulungkot kami na paano yung kaso namin. Yes. May hearing kami sa April 29 sa isang kaso, may hearing sa May sa isa pang kaso. Ganun na lang ba? Takasan na lang ba ang mangyayari? So kung wala siya, wala po tayong kaso. Civil case naman ito, kaya kahit hindi siya sumipot, basta merong authorization yung abogado niya. Pero ultimo, sa dulo, kung manalo kami, paano namin ma-execute yung judgment? Okay. Balik po tayo dun sa mga biktima po ng EJK at saka yung pong mga witnesses na sinasabi po ninyo. Magkaiba po itong dalawang ito. No? Let's just be clear about that. At paano po yung pag-participate nila, yung registration process and application? So, unahin ko yung biktima na witness. Kasi yung familiar tayo kapag ikaw ay, yung kamag-anak mo napatay, pupunta ka sa husgado at sasabihin kung anong nangyari. Lalo na kung nakita mo, eyewitness ka nun. Sila, ang may kausap dyan ay ang Office of the Prosecutor. So, sa atin si Piskal. So, siyang bahala dyan. At magtutukoy lang siya ng ilan, hindi ng lahat. Again, hindi kailangan 30,000. Maximum lang yun, range lang yun. Kaya sabi ko nga, bakit ba napasok tong na-issue yung 30,000? I mean, kung biro mo kung lahat yung magbibigay ng affidavit, kailan matatapos yan? That is not a requirement of the case. Kaya kasi kahit isa lang. Siguro lang po para sa mga ordinaryong tao kasi pag sinabi mong crimes against humanity, it feels like dapat marami kasi humanity nga. And so parang pag sinabi mong isa, dalawa, parang yung dating po sa masa o sa, di ba? Bakit isa lang? Bakit isa? Dalawa lang. Pero kadikit naman kasi doon, kailangan mapatunayan na widespread and systematic. So there has to be proof of how many were killed. Ako, ebidensya pa lang, submitted na ng PNP 7,640 killed in official police operations. Matindi yun kung official police operations, tapos walang nag-imbestiga. Ganun ba yun? May 7,600 na, ay, nanlaban. Tapos ganun-ganun na lang. Okay lang. Walang nakasuhan at walang sumilip dun sa polisiya. Kaya isa yun sa mga punto kung bakit kailangan talaga ang ICC magtulak na ng investigation dito sa crimes against humanity kasi hindi pinansin sa Pilipinas. Okay, sa tingin niyo po ba, Attorney, mas lalakas pa ang kaso sa ICC kung mas maraming testimonya ang makukuha mula sa mga biktima? Well, definitely, kung malakas ang testimonya na makukuha sa biktima, ay lalakas ang kaso. Pero sa kabilang banda, yung participating victims, dahil ang tunguhin ng participating victims ay magpahayag ng views and concerns. Special to, parang kakaiba na feelings nyo, parang ganon. Ano ang palagay nyo kapag papalayain si Duterte temporarily, yung interim release? Itong mga pananaw nila ay regardless of the number, ay pwedeng tanggapin. May ibang kaso nga na 17 ang participating victims nung panahon ng confirmation of charges hearing. Baga, 17 lang yung pumasa kasi may application period. Magsasabit ng ganito, magsasabit ng ganyan. Tinanggap pa rin kasi they speak for the victims. Yun yung mas importante. Yung laman ng sasabihin,
kaysa sa yung dami ng sasabihin. Yung quality, hindi The yung quality and quantity. kumbaga ang kailangan nila ay hindi yung do you feel aggrieved? Yes. What do you feel? Sad. Gusto nila anong gusto niyong mangyari? Gusto naming magkaroon ng hustisya, gusto naming magkaroon ng investigasyon tungkol sa dito. At pwede ding lumabas dito sa views and concerns ang patuloy na patayan. Na bakit kahit wala na yung war on drugs or wala na si Duterte, may patayan pa rin. At ang isang nasisilip namin dito ay dahil pareho pa rin yung polisiya ng pulis. Oplan double barrel, finale. Ang narinig ko na pinapatupad ngayon ng pulis na anti-drug operation. Yun pa rin yung papel nila, 2022. Kaya baka may patayan pa rin. Kaya pwedeng pumasok ito sa policy recommendations. Hindi lang simpleng tigil ang patayan kasi wala na si Duterte. Hindi, tuloy-tuloy pa rin. Kailangang palitan ng polisiya. So, Attorney, between now and September, ano yung mga dapat natin tutukan at bantayan? Anything big ba na mangyayari between now? Una sa mga biktima, may registration period. Wala pang announcement ng like kailan yung mag-upload. Pinag-uusapan pa namin at malamang tingin ko magsisimula yan ng May. So May 1 to 2 months, ito po ang mga biktima. Ang deadline ng submission ng kanilang applications para for recognition. Kadikit nun ay sino ang legal counsel nyo. Kaya doon ang eksena namin. Kaya ipaliwanag ko rin sa lahat na sa ngayon, abogado ako ng mga biktima, whatever happens, kasi pinili nila ako. Pero before the ICC, they have to appoint me. Kailangan mo nilang umeksena, tapos sasabihin nila, ito yung abogado namin. Kaya may proseso yan. Kaya kailangan ilinaw yan. Pero sa ngayon, ako talaga, may ilan ng mga abogadong nagre-represent sa kanila na kinikilala. Para sa mga victims yon. Para sa defense at saka sa prosecution, mukhang lalabas ang document containing the charges. So, ito yung mga, ano ba talaga ikakaso kay Duterte sa July 4. Mas maaga po. Mas maaga. Oo, kasi kailangan, di ba, palitan ng ebidensya ngayon. Anong language, ganun ang itsura ng palitan ng ebidensya nila. Sa July 4, malalaman natin, anong kaso mo sa akin? So, the document containing the charges is due around that time. Pag nakita mo na yan, parang ang tawag natin dito sa Pilipinas, information. Ito yung charge sheet. Ikaw ay inaakusahan ko. Yun ang lalabas ng July 4. Pagkatapos nun, yun na, palitan na ng ebidensya na 10 ang magiging testigo ko, ganito, etc. I see. Pero sinabi na sa sa September 23, may 2 tayong testigo uupo. Viva voce, meaning pupunta sa court. Nandun in person. At least na ihaharap ang prosecutor. I see. Okay. Exciting din kasi... Yun July 4, haharap si hindi pa. Document pa lang to. Document so, pa the lang. document containing the charges, ibibigay na para mapaghandaan sa September. Medyo matagal, Parang July at September. Pero mabilis lang yan. Opo. At saka, sino po yung dalawang uupo? Naku, ang hirap Hindi ko din alam sa kasi September. Prosecution yon. So, magkaiba kami ng team ng prosecution at saka ng victims counsel. Pero, huwag na tayong maghula. Baka sino kaya? Si attorney, fina-follow ko siya sa Twitter. Sipag na ito sumalag ng mga fake news doon. Kasi may na-chismis, diba? Yung parang sino yung sasagot ng pamasahe daw, ng mga doon. Paki-clear nga yan. Una, yung mga biktima na magtetestigo, ICC sasagot niyan. Kasi sagot dyan ay prosecutor. Pero yung participating victim na magpapaabot ng views and concerns, hindi kailangan pumunta. Kaya hindi pa mamasahihan. May binabanggit lang ng Trust Fund for Victims. Merong trust fund talaga na para sa lahat ng mga biktima, kung kailangan mag-apply, posibleng hanggang pamasahe. Pero hindi sa sa lahat. Wala tong junket-junket. Oo, yun nga kasi... Wala, hindi ito ganun. Puro fake news kasi yung inaano nila kinakalat doon Yung una pa nga, gobyerno daw ng Pilipinas. Sabi ko, parang wala namang provision na gano'n. Maliban kung mag-volunteer yung Philippine government. Pwede din naman yon. Ayun, at least malinaw po yan. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Cristina Conti, at sa inyong paliwanag. Patuloy talaga naming susubaybayan ang pag-uusad ng kaso na yan sa ICC. Salamat po. Salamat. Salamat po. Ingat lagi. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Pero Jack, hindi lang ang mga balita ang mainit ngayon, kundi pati ang panahon din.
Tama, kaya naman naghanda ang ating ka-vibes kung paano i-beat ang summer heat, the Vibes Way. Sabay-sabay nating panoorin ang fun-loving at madiskarting Pinoy na tunay na ka-vibes. Summer na summer ang feels dito lang sa PRTV Prime Media, Ka-Vibes.